News Blast. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pangasinan at Dagupan City. At siyempre sa lahat natin viewers sa DZRD 981 Top News at SMNI News North Luzon ngayong umaga. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-29 ng Setyembre taong 2023. Ako po inyong tagapagbalita, kapatid J. Miguel Mendoza. At sa unang detalye ng ating balitang lokal. Caravan of Love Gift Giving and Feeding Program naging masaya at patagumpay na isinagawa sa Malindong Elementary School bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-80th anniversary ng DZRD 981 Sunshine Radio. Ang detalye mula kay kapartner Bien Bergabilla. Kapartner Bien! Good morning, kapartner. Naging masaya at matagumpay ang Caravan of Love Gift Giving and Feeding Program para sa mga mag-aaral sa Malindong Elementary School sa Binmalay, Pangasinan. Ito ay bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-18th anniversary ng DZRD 981 Sunshine Radio. Nakiisa at nagbigay ng suporta sa advokasya ng station ang ilan sa mga LGU ng Pangasinan. Ganoon din ang ilan sa mga pribadong sektor. Kabilang dito ay sila Malasiki Mayor Oyal Hasdani, Alonso Mayor Risa Peralta, Binmalay Mayor Pete Merera, Sangguniang Panlungsod ng Dagupan sa pangunguna ni Vice Mayor B.K. Kua, at Arbistondo Mayor Modesto Operanya, Abono Party List Kong Esquimo, San Jacinto Mayor Leo de Vera, Philippine Carabao Center at LTO Region 1. Sa mga pribadong sektor, kabilang sumuporta ang Prestige International, Maxima Tech, Star Trinity Dagupan, Star Plaza Institute, Lions Club International, Lions Club Makati, JB Bagoong, Marigold Bookstore, Rich Corp, Samsung Mobile Division at Toyota Dagupan. Namahagi ng bag ang Prestige International owner na si Manix Carancho at Beauty Products naman para sa mga magulang at teacher para sa National Teachers Day. Nag-offer naman ng libreng gupit ang mga trainees at mga expert competitors mula sa Maxima Technical and Skills Training Institute Incorporated para sa mga bata. Sunshine News Blast. Salamat Sunshine Radio, DZRD, sa pag-invite po sa amin. Sana po patuloy pa rin po kayo magtiwala sa kakayahan po namin at sa i-share po namin sa inyo every time po na magkakaroon po kayo ng mga ganitong event po. Salamat po ulit. Yun po. Tapos after po nung nangyari po lahat yun, community na po ng Maxima. Yes po, nakatulong po sa akin yun dahil mas nakilala po ako lalo. Then, mas na-access po yung mga kaalaman ko lahat ng ano ko po. Maraming salamat po. Kasi po, marami pong nag-aangad ng gantong mga bagay, gantong mga paraan po. To boost your confidence din po. Para sa mga ganito, harap ka sa iba't ibang mga tao. So, yun po. Ang sarap sa pakiramdam po. At nakakataas ng confidence po. Nagpapasalamat din ang mga estudyante at principal ng Malindong Elementary School dahil sila ang napili para sa nasabing event at umaasa na sa nasabing paralan muling magaganap sa susunod na taon. At ngayong araw sa ikalawang ng anibersaryo tutungo ang DZRD 981 team sa isang daycare sa Salisay, Dagupan. Hindi nakalimutang pasalamatan ni J. Mendoza, ang station manager ng DZRD Sunshine Radio, ang butihing pastor na si Apollo C. Kibuloy sa pagkakataon na binigay sa DZRD team para makapaghatid ng totoong balita at serbisyo. Para sa Diyos sa Pilipinos kong mahal, si Bien Bergabilla, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, isang estudyante ng Malindong Elementary School nagpasalamat din sa DZRD 981 Sunshine Radio at sa mga sponsor dahil sa kanilang paaralan ang napili sa Caravan of Love. Ang detalye mula kay kapartner Lerda Hernandez. Kapartner Lerda. Nagpasalamat ang isang estudyante ng Malindong Elementary School sa DZRD 981 Sunshine Radio at kay Pastor Apollo C. Kibuloy dahil ang kanilang paaralan ang napili sa Caravan of Love. Ang Caravan of Love is giving and feeding ay bahagi ng selebrasyon ng ika-18 anibersaryo ng DZRD 981 Sunshine Radio. Sunshine News Blast. The principal, Dr. Annalyn Ibin Luan,
guro at kaeskwela, sa mga taong nagdala at nagbahagi ng kanilang blessings sa aming lahat dito. Ngayon, isang pangmagrasyang umaga po sa ating lahat. On behalf of Malindong Elementary School learners, I would like to express my million thanks to DZRD Sunshine Radio for choosing our school as your venue. To celebrate your anniversary, napakapalad po namin at sana po marami pa pong bata ang matutulungan ninyo at mapapasaya nyo. More power po and God bless your good heart. Mabuhay po kayo, DZRD Sunshine Radio. Happy anniversary po. Kitang-kita ang tuwa at saya sa mga bata dahil sa mga pagkain, school supplies, candies, bags na kanilang natanggap mula sa Sunshine Radio at sa mapagmahal na mga sponsors. Nakatanggap din ng mga biyaya ang mga magulang kasama na ang bagoong mula sa JB Bagoong at mga beauty products mula sa Prestige International. Personal na dumalo ang may-ari ng Prestige International na si Mr. Manix Carancho. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lern Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast. Samantala ay sinalalim sa profiling at panibagong batch ng tulong. Panghahanap buhay sa mga displaced, disadvantaged or tupad beneficiaries sa Dagupan City para sa kanilang emergency employment. Ang mga bagong batch ng beneficiaryo ay mga bangkero, vendors, jeepney drivers, bawat isang tupad workers at tatanggap ng 400 pesos kada araw o kabuuang 4,000 pesos sa 10 araw ng community service. Samantala, ang mga naunang batch ng beneficiaryo ay ang solo parents, tricycle drivers, senior citizens at person with disabilities sa tulong ng kanilang kapamilya. Kapartner ng Dagupan LGU sa programang ito ang Department of Labor and Employment, DOLE at sa pangangasiwa ng Public and Employment Services Office or PESO, Dagupan. Sunshine News Blast. Dagdag pang balita, Department of Health Region 1, pinasisiguro ang kumpletong bakuna sa alagang hayop kasabay ng obserbasyon ng World Rabies Day. Ang detalye mula kay Kapartner Vic. Kapartner Vic! Pinasisiguro ng Department of Health Region 1 ang kumpletong bakuna para sa mga alagang hayop kasabay ito ng obserbasyon ng World Rabies Day nitong Huwebes. Nagpaalala rin ang DOH na huwag hayaang pag-alagala ang hayop at huwag iwanang mag-isa ang mga chikiting na kasama ang mga alagang hayop. Dagdag ng DOH, ang pag-iwas ay mas mabuting lunas sa paggamot. Bukod pa rito, pinaalalahanan din ang lahat na magtungo sa pinakamalapit na animal vaccination center. At para naman sa karagdagang impormasyon, magpakonsulta sa mga eksperto sa pinakamalapit na primary care providers sa inyong mga lugar. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Victahod kapartner mo sa balita at serbisyo. At sa iba pa mga balita, Job Fair gagawin ngayong araw sa San Jacinto Sports Complex sa Jacinto, Pangasinan. Ang detalye mula kay Kapartner Sheila Balag. Kapartner Sheila! Gagawin ngayong araw ang Job Fair sa San Jacinto Sports Complex sa San Jacinto, Pangasinan. Ito ay magsisimula ngayong alas 8 ng umaga ng alas 4 ng hapon. Nakikita sa Job Fair iba't ibang mga kumpanya mula sa mga maliliit na negosyo na patungo sa multinational. Sa mga interesado, maaari lamang magdala ng kopya ng updated resume at mga kailangang dokumento at i-require sa kasagsagan ng application process. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balog, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sunshine News Blast. Samantala, probinsya ng Pangasinan, mas pinagtingang kampanya kontra rabies. Ang detalye mula kay Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna! Mas pinaiigting ng probinsya ng Pangasinan sa pamamagitan ng Provincial Veterinary Office ang pag-promote ng responsibleng pet ownership at pagpataas pa ng kamalayan sa tamang pag-aaruga ng hayop para sa isang malusog na komunidad at rabies-free Pangasinan. Nanguna ang PVO sa pagbibigay ng libreng medical services sa mahigit 300 aso at pusa. Ito ay bahagi na ika-17 World Rabies Day celebration sa Veterinary Clinic. Ayon pa kay Dr. Arceli Reveñol,
OIC Provincial Veterinary, aabot na sa 50 medical mission ang kanilang nagawa para sa buong lalawigan ng Pangasinan. Aabot na rin sa mahigit 120,000 ang nabakunahang aso, mahigit 1,400 ang male animal castrated, 847 female spayed at mahigit 6,400 ang napagsilbihang mga pet owners. Para sa Diyos at Pilipinas, kong mahal, Lorraine Hernandez, kapartner mo sa balita at service. Sunshine News Samantala, probinsya ng Ilocos Norte nakiisa sa selebrasyon ng 31st National Filipino Family Week. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapartner Vic Taon. Kapartner Vic. Nakikiisa probinsya ng Ilocos Norte sa selebrasyon ng ika-31 National Filipino Family Week. Ito ay nagsimula nitong September 25 hanggang ngayong araw. Ang tema ngayong taon ay Pamilyang Pilipino pagtugon sa nagbabagong pananaw at panahon. Samantala, nitong isang araw, isinagawa rin ang Peace and Order Council at Provincial Anti-Drug Abuse Council ang ika-3 quarter meeting na pinangasiwaan ni Provincial Planning at Development Officer Engineer Pedro Agcasili Jr. at bilang representante ni Governor Matthew Marcos Manotoc sa Sangguniang Panlalawigan Session Hall. Kasama rito ang mga local leaders at government officials para ma-promote ang kapayapaan at security at drug-free communities sa probinsya. Kabilang na rito ang update sa kalusugan at social welfare sector ng probinsya, current peace and order situation, anti-drug abuse at public safety programs na strategic para labanan ang mga kriminal na gawain. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kong mahal, Vic Tahod, kapartner mo sa balita at serbisyo. At para sa huling detalye ng ating balitang lokal, Dagupan City Mayor Belen, inilagdaan na ang ipinasang 2023 budget ng Sangguniang Panglunsod na nagkakahalaga ng 1.3 billion. Ang detalye muna kay Kapartner Bien Bergabilla. Kapartner Bien. Nilagdaan na ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez itong Huwebes ang ipinasang 2023 budget ng Sangguniang Panlusod na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos. Ayon kay Mayor Belen, sa kanyang pag-iikot ay nakita niya ang tuwa ng mga Dagupenyo dahil naipasa na ang budget ng lungsod. Dagdag ng Mayora na may ibibigay na niya ang mga tamang benepisyo para sa mga taga-Dagupan, lalo na sa scholarship, senior citizen at pagtaas ng sahod ng mga empleyado ng Dagupan. Nangako ang Mayora na kahit halos isang taon itong hindi naaprobahan ay mabilis niyang ibibigay ang serbisyo sa bayan. Sunshine News Blast. Pinirmahan po natin ngayon yung approved budget ng 2023. After almost 1 year ng ating paghihintay, at hindi lang ho tayo naghihintay, ang taong bayan ng ating syudad. Alam nyo, after nung na-approve ang budget na yan, puro ngiti ang nakita ko sa ating City Hall. Panay sigawan, masaya, at alam na nila na susunod niyan ay ang pagtaas ng kanilang salaries at kasama na rin yung mga step increment na matatanggap po nila. Nagpapasalamat naman ito kay Councilor Michael Fernandez, Councilor Dennis Canto, Councilor Jigs Tin at sa iba pang mga konsehal na sumuporta sa kanya. Pinasalamatan din ng Mayora si Vice Mayor BK Kua na laging nakasuporta sa mga proyekto nito para sa mga Dagupenyo. Para sa Diyos sa Pilipinas, Kumal, si Vivian Vergabilla, kapartner mo sa balita at serbisyo.